Ang alikabok sa hangin ay kumakagat sa aking lalamunan. Bawat paghinga ay parang paglunok ng buhangin. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa aking balat, nagbibigay ng init na hindi ko na maramdaman sa loob. Sumandal ako sa lumang haligi ng bahay. Ang kahoy ay magaspang sa aking likod. Ang ingay ng mga manok sa likod bahay at ang huni ng mga insekto ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ko maiwasang mapapikit. Ang aking isip ay lumilipad sa Maynila, sa mga pangako ng mas magandang buhay na pilit kong hinahabol. Daisy, aalis ka na talaga. Ang boses ni Tia Belen ay parang isang matamis na kanta. Ngunit alam kong may lason sa bawat nota. Bumukas ang pinto at lumabas siya. Ang kanyang tabako ay nakasabit sa labi. Ang usok ay umalingasaw, dumikit sa aking damit, sa aking balat. Kailangan tiya, para kay Tina. Alam mo naman, tumayo ako, inayos ang aking manipis na bestida. Ang aking bagay nakapatong sa silya, handa na. Isang simpleng bag na naglalaman ng aking buong pag-asa. Oo, para kay Tina. Ngumisi siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng araw. Wala namang ibang makakatulong sa inyo, kundi ako. Mag-ingat ka doon, Daisy. Ang Maynila ay puno ng mga buhaya. Alam ko po, Tia. Kaya nga po, sa inyo ko ipinagkakatiwala si Tina. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi kayo. Lumapit ako sa kanya, ang aking tinig ay halos pabulong. Ang aking puso ay kumirot sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Ang pag-iwan kay Tina ay ang pinakamahirap na desisyon na nagawa ko sa aking buhay. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang anak mo na parang sarili kong anak. Tinapik niya ako sa aking balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Basta, huwag mong kalilimutan ang usapan natin ha. Padalahan mo ako ng pera kada buwan. Alam mo naman, para sa pagkain niya, sa gatas niya. Opo tiya, hindi ko po yan kakalimutan. Pangako po, sisikapin ko. Magtatrabaho ako ng husto. Pinunasan ko ang isang butil ng pawis sa aking noo. Ang init ay hindi lamang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng aking dibdib. Sige na, aalis na ang bus mo. Baka maiwan ka pa. Itinuro niya ang kalsada. Ang bus ay unti-unting lumalapit. Ang ingay ng makina nito ay lumalaki. Nasaan po si Tina? Lumingon ako sa paligid, hinahanap ang aking anak. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Natutulog. Ayaw ko nang gisingin. Baka mahirapan ka pang umalis. Kibit balikat niya. Sige na, bago pa magbago ang isip mo. Huminga ako ng malalim, ang aking mga mata ay basa na. Babawi ako sa kanya, Tia. Pangako ko yan. Babawi ako. Sige na, Daisy. Mag-iingat ka. At yun na. Sumakay ako sa bus. Ang aking mga mata ay nakadikit sa bahay. Ang bawat kilometro na lumalayo ako ay parang isang bahagi ng aking kaluluwa ang naghahatak palayo. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakabit sa aking bag. Ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga puno ay nagiging malabo. Ang mga bahay ay nagiging tuldok. Ang aking puso ay kumirot. Ang aking isip ay puno ng mga pangako. Para kay Tina, para sa aming kinabukasan. Ang Maynila ay isang halimaw. Ang bawat sulok ay puno ng ingay, ng usok, ng mga tao. Ang aking mga mata ay lumaki sa bawat pagdaan ng bus. Ang mga matatayog na gusali ay tila humahawak sa langit. Ang aking amo, si Aling Nena, ay mabait. Ang kanyang bahay ay malaki, puno ng mga gamit na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Daisy, ikaw na ba yan? Ang kanyang boses ay malumanay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa. Opo, ma'am. Yumuko ako. Ang aking mga kamay ay magkadikit sa aking harapan. Halika, maupo ka muna. Nagugutom ka na ba? Itinuro niya ang isang silya sa kusina. Ang amoy ng niluluto ay pumupuno sa hangin. Nagpaparamdam sa akin ng gutom na hindi ko alam na nararamdaman ko. Kaya ko pa po, ma'am. Gusto ko na po magsimulang magtrabaho. Tumayo ako. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumita. Para kay Tina.
Huwag kang magmadali. Magpahinga ka muna. Marami kang panahon para magtrabaho. Ngumiti siya. Kape? Tinapay? Salamat po, ma'am. Umupo ako. Ang aking mga mata ay naglalakbay sa buong kusina. Ang bawat gamit ay kumikinang. Ang bawat sulok ay malinis. Ang mga araw ay naging linggo. Ang mga linggo ay naging buwan. Bawat buwan, nagpapadala ako ng pera kay Tia Belen. Bawat buwan, umaasa ako na si Tina ay maayos. Bawat buwan, nakikipag-usap ako sa kanya sa telepono. Kumusta na po kayo, Tia? Si Tina po. Ang aking boses ay puno ng pag-asa. Ayos lang kami, Daisy. Malusog si Tina. Naglalaro lang siya sa labas. Ang kanyang boses ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit. Pwede ko po ba siyang makausap? Ang aking puso ay kumakabog. Gusto kong marinig ang boses ng aking anak. Nako, natutulog na. Alam mo naman, maaga matulog ang anak mo. Ang kanyang boses ay nagbago. May kakaiba sa kanyang tono. Sige po. Sabihin niyo na lang po na tumawag ako. Miss na miss ko na po siya. Ang aking mga mata ay nagluluha. Sige, mag-iingat ka dyan, Daisy. Magpadala ka ulit ng pera sa mga susunod na buwan. Alam mo naman, nagmamahal ng bigas. Ang kanyang boses ay mas nagiging mabilis. Opo, Tia. Pangako po. Pinutol ko ang tawag. Ang aking puso ay puno ng pangamba. May mali, ramdam ko. Ang mga sumunod na buwan ay pareho. Ang bawat tawag ay puno ng mga dahilan. Kung bakit hindi ko makausap si Tina. Ang bawat padala ko ay tila hindi sapat. Ang aking puso ay bumigat. Ang aking mga mata ay naging malabo. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong makita ang aking anak. Ma'am, pwede po ba akong magpaalam? Gusto ko po sanang umuwi sa probinsya. Lumapit ako kay Aling Nena. Ang aking mga kamay ay magkadikit sa aking harapan. Uuwi ka? May problema ba, Daisy? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Gusto ko lang po makita ang anak ko, ma'am. Miss na miss ko na po siya. Ang aking tinig ay nanginginig. Sige, mag-iingat ka sa biyahe. Balik ka kaagad ha. Ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay nagbigay sa akin ng lakas. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Yumuko ako. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Ang biyahe pa uwi ay mahaba. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang aking isip ay puno ng mga tanong. Kumusta na kaya si Tina? Malusog pa rin kaya siya? Nagbabasa pa rin ba siya ng mga libro? Pagdating ko sa aming bayan, ang lahat ay tila nagbago. Ang mga kalsada ay maalikabok pa rin. Ang mga bahay ay luma pa rin. Ngunit may kakaiba sa hangin, may bigat. Naglakad ako. Ang aking mga mata ay nakatingin sa paligid. Ang aking puso ay kumakabog. Daisy, ikaw ba yan? Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Opo, ako nga po. Ngumiti ako. Ngunit ang aking ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Umuwi ka na pala. Akala ko hindi ka na babalik. Umiling siya. Ang anak mo. Kumusta na po si Tina? Ang aking boss ay halos mabulong. Ang aking puso ay kumirot. Nako, Daisy. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Umiiling siya. Nakita ko siya kanina sa bayan, naglalakad mag-isa, payat na payat. Ang aking dugo ay kumulo, ang aking mga kamay ay nanginig. Nasaan na po siya? Saan ko po siya makikita? Sa bayan, malapit sa palengke, nagbebenta ng sampagita. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaawa. Tumakbo ako, ang aking mga paa ay halos hindi na lumapat sa lupa. Ang aking puso ay kumakabog. Ang aking isip ay puno ng mga imahe ng aking anak. Payat, mag-isa, nagbebenta ng sampagita. Pagdating ko sa palengke, ang ingin ng mga tao ay pumupuno sa hangin. Ang amoy ng mga gulay, ng mga isda, ng mga bulaklak. At doon sa isang sulok, nakita ko siya. Isang maliit na figura, payat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang basket ng sampagita. Tina? Ang aking boses ay halos hindi na marinig. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang mukha ay marumi. Ang kanyang buhok ay magulo.
Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Mama? Ang kanyang boses ay halos pabulong. Anak? Tumakbo ko. Ang aking mga kamay ay nakalahad, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay umagos sa aking pisngi. Ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang buto ay ramdam ko. Ang kanyang damit ay luma at marumi. Mama, bakit ka nandito? Ang kanyang boses ay nanginginig. Bumalik ako, anak. Bumalik ako para sa'yo. Hinalikan ko ang kanyang buhok, ang kanyang noo. Ang kanyang amoy ay amoy alikabok, amoy ng pagod. Mama, nagugutom po ako. Ang kanyang tiyan ay kumulo. Halika anak, kakain tayo. Marami tayong kakainin. Kinuha ko ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay manipis. Naglakad kami. Ang aking mga mata ay puno ng galit. Galit kay Tia Belen. Galit sa sarili ko. Paano ko nagawa sa anak ko to? Pagdating namin sa bahay, si Tia Belen ay nakaupo sa balkonahe. Naglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang usok ng kanyang tabako ay pumuno sa hangin. Ang ingay ng kanilang tawanan ay nakakabingi. Tia! Ang aking boses ay umalingaw-ngaw. Tumayo ako sa harapan niya. Ang aking mga mata ay puno ng apoy. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Daisy, bakit ka nandito? Hindi mo naman sinabi na uuwi ka. Bakit Tia? May tinatago ka ba? Itinuro ko si Tina na nakatayo sa likod ko. Anong nangyari sa anak ko? Bakit siya nagbebenta ng sampagita? Bakit siya payat na payat? Nako Daisy, wala kang alam sa sinasabi mo. Umling siya. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa akin. Naglalakad lang siya. Gusto lang niya maglaro. Naglalaro? Tia, nagugutom ang anak ko. Nagtatrabaho siya sa murang edad. Ito ba ang pag-aalaga na sinasabi mo? Ang aking boses ay umlingaw-ngaw. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Daisy, ako ang nag-aalaga sa anak mo. Habang ikaw ay nagpapakasasa sa Maynila. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nagpapakasasa? Tia, nagpapakahirap ako doon. Para lang may maipadala sa inyo. Para lang may mapakain ako sa anak ko. Anong ginawa mo sa perang pinapadala ko? Ginagamit mo sa sugal, di ba? Ang aking mga mata ay puno ng luha. Wala kang pakialam kung anong ginagawa ko sa pera ko. Akin yan. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Sumigaw siya. Ang kanyang mga kaibigan ay tumayo, nanonood. Akin ang perang yan, Tia. Para kay Tina yan. Hindi para sa sugal mo. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga kamay ay nakakuyom. Lumayas ka sa pamamahay ko, Daisy. Lumayas kayo ng anak mo. Wala kang karapatang manirahan pa dito. Itinuro niya ang pinto. Tia, sarili niyo pong pamamahay ito, hindi po sa akin. Pero huwag po kayong mag-alala, aalis po kami. Aalis kami at hindi na kami babalik. Kinuha ko ang kamay ni Tina. Hinila ko siya. Halika anak, aalis na tayo. Sige, umalis kayo. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Wala kang kakampi dito, Daisy. Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ako lumingon, naglakad ako. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang aking puso ay puno ng determinasyon. Hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik sa lugar na to. Naglakad kami, ni Tina sa kalsada. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang aking isip ay puno ng mga plano. Kailangan kong lumakas. Kailangan kong maging matatag para kay Tina. Mama, saan tayo pupunta? Ang kanyang boses ay mahina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa akin. Sa Maynila anak, sa Maynila tayo titira. Doon, magsisimula tayo ng bagong buhay. Mas magandang buhay. Hinalikan ko ang kanyang buhok. Pero mama, wala na po tayong pera. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Huwag kang mag-alala anak. May trabaho ako doon. Mas magandang trabaho. Ngumiti ako. Ang aking mata ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang biyaheng papuntang Maynila ay mas tahimik. Si Tina ay nakatulog sa aking balikat. Ang kanyang hininga ay malalim. Ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumalaki. Nagbibigay ng pag-asa. Pagdating namin sa Maynila, ang lahat ay tila nagbago.
Ang mga gusali ay mas matatayog. Ang mga ilaw ay mas maliwanag. Ang aking mga mata ay puno ng pag-asa. Ma'am, ako po si Daisy. May kausap po ako na magtatrabaho ko sa inyo. Lumapit ako sa isang matandang babae. Ang kanyang bahay ay mas malaki pa sa bahay ni Aling Nena. Ah, ikaw pala si Daisy. Halika, pasok ka. Ngumiti siya. Ito ba ang anak mo? Opo ma'am, si Tina po. Inila ko si Tina sa aking tabi. Napakaganda naman. Halika, may kwarto kayo dito. May sarili kang kwarto. Itinuro niya ang isang pinto. Ang aking mga mata ay lumaki. Sariling kwarto. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Salamat po ma'am. Maraming salamat po. Ang aking mga mata ay naluha. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko kayo. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo. Pinat niya ang aking balikat. Ang mga araw ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan. Si Tina ay nag-aral sa isang maayos na eskwelahan. Nagkaroon siya ng mga kaibigan. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Ang kanyang katawan ay lumagas. Ako naman, nagtrabaho ng gusto. Ang aking amo ay mabait, ang aking sahod ay malaki. Hindi na ako nagpapadala ng pera kay Tia Belen. Hindi na ako lumingon sa nakaraan. Isang araw habang naglalakad kami ni Tina sa parke, nakasalubong namin si Tia Belen. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim, ang kanyang mga damit ay luma, marumi. Daisy, Tina, ang kanyang boses ay mahina at ang kanyang mga mata ay lumaki. Tia Belen, ang aking boses ay walang emosyon. Kumusta na kayo? Akala ko hindi na kayo babalik. Umiling siya. Wala na kaming babalikan doon, Tia. Dito na kami titira. Hinawakan ko ang kamay ni Tina. Pero Daisy, kailangan ko ng tulong mo. Wala na akong pera. Hindi na ako nakakalaro ng baraha. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaawa. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Tia. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Ang aking boses ay matigas. Daisy, anak ko, tulungan mo naman ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo ako anak, Tia. Hindi mo ako tinuring na anak. Ang tanging anak ko ay si Tina at siya ang priority ko. Hinila ko si Tina. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Mama, sino po siya? Tanong ni Tina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Wala anak, isang masamang panaginip lang. Hinalikan ko ang kanyang buhok. Naglakad kami. Ang araw ay humahaplos sa aming balikat. Ang hangin ay sariwa. Ang aking puso ay napuno ng kapayapaan. Ang nakaraan ay naiwan na. Ang hinaharap ay maliwanag. Ang aming buhay ay simpleng ngunit masagana. Ito ang simula ng aming bagong kabanata. Ito ang simula ng aming bagong buhay. Hindi na ako lilingon pa. Hindi na ako babalik pa. Ang lahat ng hirap ay nagbunga. Ang lahat ng sakripisyo ay nagkaroon ng katuturan. Para kay Tina, para sa aming kinabukasan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan nyo to. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.